Bix. Hello. Congratulations. Ano mo, palagi Lex, kong... tumayo ka. Bakit di kita namin nakikita? Mabigat Yun eh. Grabe ha. Pero alam nyo, palagi kong tinitweet na ito yung pinaka-polish na teleserye ng Katniss. Yes. Ito talaga yung pinaka-enjoy ko sa lahat. And 11 years na kayo nagpapakilig, pero nire-level up nyo parati yung kilig na binibigay nyo sa viewers. So ang tanong ko, parang follow-up na din, paano nyo pinapanatili yung magic ninyo? Yun, magandang tanong yan. Kasi, di ba, if you talk about kilig, ang kilig naman kasi nararamdaman yan lagi, di ba, pagka bago mo kakilala ang isang tao. Di ba, yan yung pinakamasarap na moments ninyo eh. Pag bago pa lang yung pag-ibig. Napakasarap, di ba? Kung tinginan, it's the best, di ba? Pero, pag ginagawa mo na siya sa off-screen, on-screen pa, for 11 years, paano? Maturity. Maturity ng kilig na tinatawag natin. Hindi naman lahat ng tinginan na yun na yung kilig. Hindi eh. Lalo na sa amin ni Catherine, iba na yung ibig sabihin ng kilig sa amin. Di ba? Mas dito, lalo dito sa show, mas tinitimpla namin kung paano kami dapat eh. Hindi na yung... Oo, yung parehong alpha yung characters namin. Kung titignan nyo, di ba? Parehong may mga sariling buhay eh. Di ba? Walang sumusunod na isa. Parehong may tig-isang gera yung parehong grupo eh. Pero yun, balik lang ako dun sa kilig. Iba na yung atake namin kaysa sa dati. Dati kasi may mga cheesy lines ka pa na dudulas pa yun eh. Di ba kasi cute pa siya? Di ba? Alam mo yun? Pero pag ginawa na namin yun, hindi na siya masyado dudulas. Baka cringe na. Kasi just put yourself sa audience eh. Kung ako yung nanonood at alam ko na matagal na at parang ako, God damn man. Di ba? Ilang beses na yan. Di ba? Kahit ako na mismo magrereklamo eh. So, ganon din kaming dalawa. Paano yung mas normal na atake? Paano pag, di ba, ikabit na natin yung reality dito. Di ba? Ano lang yung masarap sa pakiramdam? Di ba? Ano ba yung dapat nating marinig? Ano ba yung dapat nating sabihin? Yung mga ganong mga bagay. So, iba na rin, di ba? Kulit, di ba? Kilig lang nagiging complex na masyado kasi nga ang tagal na namin ginagawa eh, di ba? Pero, yeah, yun lang. Bal. Kat? Siguro, yung pinaka-challenging namin na, I think, sa lahat ng teleseries na nagawa namin, kung kilig lang yung pag-uusapan, dito kami pinaka-na-challenge. Maybe because one, pang ilang teleserye na namin to. And then, two, paano mo bibigyan ng rason yung mga tao to watch yun? Bigyan ka ng, kumara sa Netflix, 30 minutes of their time. Kung pag napanood nila, napanood ko na yun, nakita ko na yun sa Got to Believe, nakita ko na yun sa Pangako Sa'yo. Sobrang hirap nun ha. Kung alam nyo lang, kung nakikita nyo lang yung discussion and yung struggle namin with Derek, with si Ro, yung producer namin, kung paano siya maitatawid, na hindi lang maitawid, na gusto mo siyang magawa na bago, napakahirap. Totoo lang. So, yung sa kilig, yung aside sa maturity na kailangan iba-iba na yung ways yung tingin, iba yung pag-show mo ng love. Important siguro na yung effort talaga na ibahin mo and yung effort na yung totoo lang yung pakita mo. Huwag mong i-arte na kung hindi ka kinilag nung binasa mo to, ano yung totoo mong mararamdaman? Doon lang kami parati pumupunta. Akala nila pag love story, yun yung pinakamadali. Pero ang hirap. Ang hirap-hirap magpakilig. And happy lang kami. Tinanggap talaga to ng lahat ng tao. And hindi namin alam kung yung next tatanggapin, kung yung next, ang hirap timplahin eh. Pero siguro nakuha yung timpla ng lahat dahil yung character ni Ali at Eloy pumasok na sa amin and hindi nagsasawang makinig sa amin si Derek. Whenever we feel uncomfortable, we talk to her, makita mo nagpupulong-pulong na kami dun sa system and then dinidiscuss na how to revise it, how to make it more Ali and Eloy na comfortable as Kath and Deej. Yun, very important na maging hands-on sa mga ganun bagay. Kasi if not, hindi kami comfortable and pipilitan lang, for sure mararamdaman yun kasi ang tatalino talaga ng audience ngayon. So, yun lang. At the end of the day, you have to do what feels right. Yun na lang yung ginagawa namin. Very well said. Thanks, Kat and DJ. We have a question from
Annalyn of What's Up.ph. Sir Aaron Alessandra po. Alessandra Pandes. Ayan. So, Go, hi, Alessandra. good evening po to all the cast. So, my question is for the Team Loyal. So, simple question lang. What is loyalty for you? Loyalty for me is being contented. Because if you're contented, you won't look for any more person, right? So loyalty equals your contentment. DJ. Easy. Alam mo sinong pinaka-loyal? Yung aso ko, si Summer. Yan ang pinaka-loyal. Doon ko makikita yung definition ng loyalty. Na kahit ano man ang pinagdadaanan ko ngayon, kung ano mang sitwasyon ng emosyon ko ngayon, sino ako ngayon, tatanggapin ako ng buong buo nun. Yun ang loyalty. Walang judgment kung sino ka. Thanks, DJ and Kat. We have a question from Sandy of Random Republica. Hello po. Last question na po to. Since papalapit na po yung finale ni Too Good to Be True, what is too good to be true for you? Anyone can answer po. Ako may question. Ilang taong ka na? Parang ang bata-bata mo nandito Thank ka. you po. 19 po. No, nadole They're na ba getting to? younger. Our vloggers and our press friends, no? Are they getting younger or we're just getting older? Both. Both. Okay, who wants to answer? What's too good to be true for you? Lahat na? May last pa daw eh. Okay, so anybody can answer? What's too good to be true for you? Yubes? Go, Yes, Yubes. Yubes. You wanna hear? Siguro isa na yung napabilang ako sa magandang project na to. Kasi Bakit naman? napakaswerte ko dahil napasama ako. Right. Bukod sa napakabait ng mga production, yung aming bida napakabait, kaya kailangan mabait din kami. Hindi ako makapaniwala na nakasama ako dito sa project na to. Maraming salamat sa ABS. Thank you, writers. I love you all. Chris? Yeah, I second that. But of course, another is I'm still breathing and alive and here na dumaan sa pandemic and my family still around. I think that's too good to be true. Bia? Ako po yung workmates, posible pala na maging walang halong etchos na maging kapamilya mo. Kasi we have this term, di ba, na taping friends. Literal na after the show, the friendship will end. And parang, depende na lang kung talagang e-effortan ninyo, magkikita kayo tuwing Pasko. But I think, sa tagal din nung iba't ibang samot-saring proyekto na experience ko, iba yung pakiramdam dito. Kasi bukod dun sa tumatagos yun sa screen, yung lalim din ng mga secrets din na na-reveal ko, na talagang pupuntahan ko kayo sa bahay niyo, Char. Kumbaga parang hindi lang doon, parang ibig sabihin I moved beyond the surface na kachika mo, but yung yung minahal mo, even yung dumating kasi kami doon sa even pains and mistakes and failures na i-share na namin. So, yung mas lumalim yung pagmamahal sa bawat isa. Walang halong etyo. So, I think yun yung too good to be true sa akin. Anybody else? Nina? I'd like to mention na nabanggit kanina yung fast method was nag-trending. But beyond that, I think what's good to be true is that we have cases that our audience, they were able to use it to save lives. That to me, were just a humble program, but we became a tool. That's too good to be true. That's nice. Anybody else? Wala na? Okay.